Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw po. Ako po si Ian Harvey C. Tolog from Young Farmers Awardee, Regional Awardee po mula sa Las Piñas City. Makinig po kayo sa Maunlad Radio, program from Department of Agriculture. Dito lang naman po yan sa 702 DCAS. Suportahan po natin ang mga kabataang Pilipinong magsasaka at mangingisda. Maraming salamat po. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Gintong palay ang pag-asa. Magandang araw mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino, kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Lord, naway bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Pagkalooban mo po kami ng talino upang makagawa ng matatalinong desisyon at ng tamang diskarte upang magtagumpay sa bawat hakbang na aming tatahakin. Lord, gabayan mo po kami sa bawat gawain at magbigay ng tapang at kaalaman sa lahat ng oras. Sa inyong biyaya, magtatagumpay kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa inyo po, Lord, ang pasasalamat, papuri, kasama na rin para po sa simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Gamitin mo ito ng wasto. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Ako po si Ella Arsiaga, ngayon po yung araw ng Sabado, ikauna or una sa buwan ng Marso, March 1, 2025. Siyempre, welcome po sa Season 7, Episode 9 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatune-in pa lang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Gayon din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page, and of course sa radyo sa talapihitang 702 sa AM band. And of course, syempre po, kumbaga sa prayer or panalangin po natin ay nakahingi na tayo ng quote-unquote basbas sa ating Lord. So, syempre, from praise to gratitude tayo real quick. At dahil dyan, nais po naming pasalamatan ang lahat ng mga listeners, old and new, ng Maunlad na Pilipino. And of course, we have Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga mga ka-agri, ang dami talagang natutulungan pa ng DA tulad na lang ng AMAS. Sa mga bagong ano yung AMAS? Agribusiness and Marketing Assistance Service. Dalangin talaga ng sambayanan na Pilipino na makaahon pa ang mga Pilipino. God bless po. Mula po kay Ma'am Dulce Alicante. By the way, before po yung greeting ni Ma'am Dulce, yun pong AMAS in relevance po dun sa ating previous guest and also yung ating pong bumati sa atin before the start of our episode. Ang ating owner po ng Freya Tom Enterprise sa Las Piñas. Maraming salamat po sa ating Agribusiness and Marketing Assistance Service para po sa ating panayam as well as yung ating AGI Trends team na nag-coordinate po for our previous episodes guest
Walang iba kundi si Sir Ian Harvey Tonog. Shout out po sa inyo dyan. Thank you po for inspiring yung ating mga listeners. And back to Ma'am Dul sa Alicante's message. Magandang araw po mauna na Pilipino. Miss Ella, God bless po. Ganyan din mula kay Jonathan tayo. Good morning and God bless po, ma'am, from Santa Rosa, Laguna Railway Project. Ay, bagong listener po si Sir Jonathan. Good morning po sa inyo. At greetings din po kay Sir Ronald Young. God is good all the time. Wonderful and victorious Saturday morning, everyone. At mula po kay Ma'am Loida Ibanez, Sacramento. Good morning and God bless from City of Santa Rosa, Laguna. Magkapit-bahay po ba kayo ni Sir Jonathan? Maganda umaga po sa inyo, Ma'am Loida Ibanez, Sacramento. Thank you for listening. Gayon din po kay Ma'am Lita G. Peran. Good morning po, Miss Ella and blessed morning, everyone. Gayon din po magandang umaga po sa inyo. Nora Cancela, Leonida Tela Sacada Rubio, Jennifer Arile, Cristalino sa Tingin, Elma Dinapo, Soriano, Rosa Arigin, and Sir Epifanio Salvador. Good morning! Share na! So last week po, share namin sa inyo, speaking of share, yung atin pong tungkol sa Bureau of Animal Industry anniversary. Actually, Enero pa po yung kanila anibersaryo, pero next year po meron po sila mga upcoming events. Pero for now, ang ano po natin ay ang nagdaang linggo po, kung kailan, or ayun nga po, kung kailan diniwang or pinagdiwang yung pong anibersaryo naman po ng ating tinatawag na NFRDI. So, ano po ba itong NFRDI? Ito po yung ating National Fisheries Research and Development Institute. Sana tama po ako. Medyo inulaan ko lang po. Shout out po kay Ma'am tawag dito, Ma'am Rita de la Cruz. Paano ko makakalimutan? Isa po itong manunulat, outside po sa aming ginagawa for the fisheries, agriculture and fisheries sector. So, once again po, for sharing yung ating tungkol sa 6th anniversary po nung ating NFRDI. So, meron po siyang topic, or not topic, theme, na anong tawag dito? From research to application, transforming fisheries for a productive and sustainable future. So, yun nga po, Thank you so much po, Ma'am Rita, sa information po natin about sa ating 6th anniversary ng NFRDI. So, tama naman po pala yung aking yung madali siyang i-recall actually. NFRDI, tandaan nyo lang po sa ating sektor ng pangisdaan, sila po yung nangangalaga or yung kumbaga, English? Parang safeguard po yung gusto kong gamiting term eh. Safeguarding po yung tungkol sa research and development. So once again, belated happy anniversary to NFRDI or ang ating Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. So yun nga po, sila po yung nagdiwang ng ika-6 nilang anibersaryo. So talagang nakakatuwa po yung team nila actually. Yung pag-transform po ng ating fisheries para sa isang produktibo at sustainableng kinabukasan. At masasabi mo dito na yung research to application, yung kadalasan sinasabi kapag yung nasa libro na po yung mga pananaliksik or research, nasa libro lang naman yan, hindi na nagagamit. Dito po sa NFRDI or in Department of Agriculture, may mga individual. Siyempre, behind po sa mga opisina, may mga individual po, na talagang bumubuhay po na hindi lang nananatili sa mga libro yung ating kaalaman. Hindi po yun totoo. It's not true for all. Maaring may isa lang na nakakapagsabi or sa specific people lang totoo na ganun, na nag-end up lang yung ating mga kaalaman, mga research na ito sa mga aklat. Bagaman ito po ay mahalagang bahagi ng ating lipunan, ang mga aklat, syempre. Ito po yung mga repository, yung mga physical repository po ng ating mga kaalaman. But for the sake of, yung conversation or discussion, hindi lang po ito nanatili sa mga libro.
Pero syempre, no, maganda po na dokumentado ito. Pero hindi lang hanggang doon ang buhay po ng mga, kumbaga, tinipon. Ang dami, sobrang nakakabilib po no, yung mga kasamahan natin sa sektor ng ating agrikultura. Napakadaming matatalino, tunay na talagang, hindi lang matatalino by the books, but matatalino in terms of, yung heart and passion dun sa ginagawa. And with that, natatranslate ito dun sa mga efforts na such as ang mga research natin, with regards po siguro not just kay NFRDI, but any po na applicable po na opisina na asikaso po ng mga relevant siguro ng mga topics po within our sector. So, it's a very colorful and hindi po maubusan ng topic. Once again po, no, ang ating NFRDI na nag-celebrate ng 6th anniversary, belated happy anniversary po, and belated happy anniversary din actually kay Bureau of Animal Industry. But next week, meron po silang upcoming na activities in line with their anniversary, kagaya na na-share po namin last week. So, kung last week po, medyo nagkakaubusan na rin ng mga slots for the free online seminars, webinars, ay siguro po lalo ngayon. Unless, please parang refer to the official channels of Bureau of Animal Industry para kung nagbigay sila ulit ng additional slots, I don't know. Pero punta po kayo sa official para sa, lalo na po sa mga gustong mag-invest siguro sa paghahayupan. Meron po silang mga inihandang mga topics, kagaya po yung business opportunities in meat processing, goat wisely, unlocking investment potential in goat raising. Meron din pong enhancing productivity and profitability for Filipino farmers, especially po no, sa sustainable native pig farming. So, meron din pong about sa native na manok, yung pag-maximize ng potential po ng native chicken farming. Ganyan din po yung impormasyon sa General Provision of the Animal Welfare Act. Meron din tayo dyan from Bureau of Animal Industry, yung topic po kung saan tatalakayin yung Animal Disease Monitoring Compliance Certificate and Certificate of Free Status for gabay po for local shipment. Ganyan din po yung ating National African Swine Fever Prevention and Control Program. So, sa mga, siguro kung hindi man kayo papasok pa lang, pwedeng, nasa industry na po kayo ng ating paghahayupan. So, makakatulong po sa atin na kung may alam na po kayo tungkol dito, just, ma-refresh po tayo. And kung ano ba yung latest trends siguro or whatever it is na madidiscuss dito. And also, meron din po sa local shipment of animals, animal products and byproducts, and online local shipping permit issuance system. O, diba? Meron din pong orientation sa Admin Order No. 12 Series of 2007. Ito po yung revised implementing rules and regulations on the registration of feed establishments and animal feed products. So, meron pa po, last but not the least, ito pong mga binabanggit namin, para dun sa mga kaka-tune in lang, ito po yung mga list of topics na pwede nyo pong samahan na inihanda po para sa inyong lahat, sa ating lahat ng Bureau of Animal Industry in line sa kanilang anibersaryo. Actually, pang ilan ba ito ng BAI? 95th anniversary. So, ayun po, meron pa yung legal basis and inspection procedures and facility requirements. So once again, kindly refer sa official channels, specifically yung Facebook po, official Facebook ng Bureau of Animal Industry para sa nalalabing slots. Kasi ito pong mga nabanggit natin ay nangangailangan po na kayo ay makapag-register. So once again, shoutout din po kay Ma'am Pia Martinez ng Bureau of Animal Industry para po sa bahaging ito ng ating program. And of course, for this morning, yan, zero in po tayo, no, sa topic natin for this morning. Mga kasama po natin sa bahaging ito ng Agri On Air, katuwang ang Agricultural Training Institute, si Ma'am Lucy Lorania. Siya po ay manager ng tinatawag na Farmers Information and Technology Services or FITS Center na matatagpuan po sa Bagong Bayan sa Sultan Kudarat. So, hello po sa lahat ng mga taga Sultan Kudarat. Hindi pa ako nakarating dyan, pero someday,
Actually, yung boses ko po, mauna pong nakarating siguro. So, thank you, Lord, for the provision na po kaagad. So, yan po yung topic natin. Pero aside from that, tunghayan din po natin yung Regions on the Go, Unlad Komunidad. Katuwang po natin dito yung DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Kasama po si Binibining Ira Cruz. Siyempre, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon ay narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Kasunod ng pagbataw ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas sa National Capital Region, nakipagkonsulta ang Department of Agriculture Cordillera sa iba't ibang rice retailers, wholesalers at iba pang mga ahensya noong February 21 taong kasalukuyan. Upang matugunan ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng bigas, kamakailan ay naglabas ang DA ng 3 administrative circulars na nagtatakda ng MSRP ng imported na bigas sa NCR sa halagang 58, 55 at 52 pesos. Upang maisagawa ang mga alituntunin, nakipagkonsulta ang DA-CAR sa mga wholesalers at retailers sa Baguio City at La Trinidad, pati na rin sa mga ahensya tulad ng Bureau of Plant Industry, National Food Authority, Department of Trade and Industry, at Bureau of Customs. Sa talakayan, nagbigay ng mga concerns ang mga retailers ukol sa mga hamon sa pagsunod sa MSRP, binanggit ang mga capital markups at karagdagang gastusin tulad ng handling at logistics. Habang ang mga pamilihan sa Metro Manila ay kumukuha ng supply ng direkta mula sa Port of Manila, ang mga retailers at wholesalers sa Baguio at La Trinidad ay kumukuha ng kanilang supply mula sa Isabela, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan na may karagdagang gastos. Bilang resulta ng talakayan, nagkaisa ang mga stakeholder ng bigas na magrekomenda ng MSRP na 55 pesos per kilo sa Baguio at La Trinidad batay sa cost structure na ginawa sa araw ding iyon. Nilinaw din na ang mga espesyal na bigas, kabilang ang Japonica, ay hindi sakop ng nasabing MSRP. Ayon sa price monitoring ng DA-CAR mula Enero 2024 hanggang Pebrero ng taong ito, napansin ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan ng Baguio City at Lagawe na umabot sa 55 at 60 pesos. Samantala sa La Trinidad ang presyo ay pabago-bago mula 65 hanggang 58 at umabot ng 61 pesos. Dahil sa hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo, idiniklara ni Secretary Francisco Chu Laurel ang Food Security Emergency on Rice noong February 3 taong kasalukuyan. Mula sa Rehiyon Cordillera, Lenny Mendoza. Trademark para sa mga teknolohiya na pagmamay-ari ng DA Calabarzon isinusulong. Aabot sa mahigit 30 bilang ng umiiral na teknolohiya ukol sa produksyon at pagpuproseso ng mga prioridad na commodity at sistema ng pagsasaka ang pagmamay-ari ng DA Calabarzon. Upang protektahan at bigyan ito ng pagkakakilanlan, isinusulong ng kagawaran ng aplikasyon ng trademark para sa Arangkada TBI Calabarzon Program. Ang Arangkada TBI Calabarzon ay programa ng DA Calabarzon na nakatuon sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng mga teknolohiyang napatunayan sa pamamagitan ng pananaliksik at nakatutulong sa pagpapataas ng produksyon at kita ng mga magsasaka. Katuwang ang tanggapan ni Assistant Secretary for High Value Crops sa GIPSACA and Intellectual Property Attorney Joycel Panlilio, isang pagpupulong ang isinagawa upang talakayin ang mga hakbang at karapatan ng kagawaran sa pag-angkin ng mga konsepto ng teknolohiya, gayon din ang angkop na pagbabahagi nito sa iba. Ito si Dani Cadalus para sa Balitang Sakahan. Ayun, maraming salamat po for this week's round of our Regions on the Go. Special thanks to Regional Field Offices ng CAR or Cordillera Administrative Region and ang ating Calabarzon. Maraming salamat po. Abangan ulit ito next week. Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino. Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Maunlad na Pilipino. Sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ayan mga ka-agri, muli po sa ating pakikipagtulungan sa Agricultural Training Institute. Ito po ang Agri On Air sa Maunlad na Pilipino at happy po kami to welcome ang isa pong ating
Fit Center Manager mula po sa Fit Center nila po sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, si Miss Lucy Lorania. By the way, ang FITS po, no, para po sa mga first time po itong naririnig, bagaman ipapakilala din po sa atin na ating panauhin ngayong araw na ito, ay ang Farmers Information and Technology Services Center. So welcome po sa ating program. Ma'am Lucy, kamusta po kayo? Yes, good morning po, ma'am. Okay lang po. Ayan. Hello Thank po you sa so much tagapakinig. po, no? Thank you so much sa pagpapaunlak sa amin, sa panahon po ninyo para sa panayam na ito. Special thanks po sa ating kasamahan na si Sir JV Masilang para po sa bahaging ito na ating programa. Ma'am, kamusta po yung ating, siguro kwentuhan natin yung mga nakikinig, no? Para makilala po nila tayong lubos. Kailan po ba naitayo o nagsimula yung ating Fit Center sa Bagong Bayan? Bakit po kaya na gustuhan natin na magkaroon tayo ng Fit Center dyan? Yung Fit Center po ng Bagong Bayan ay naitayo noong 2006 pa po. Through CARDEC of USM Kabakan under PCARD po na funded. Yung program po nila na Techno Pinoy program that time. And later on, it was transferred and turned over to ATI Socsargen or ATI Tantangan po. Ayun po, so parang na-transfer, may mga movements. Ibig sabihin parang minana po natin, may mga previous po itong nag-manage, ma'am. Yes po. Actually, during establishment po, yung USM Kabakan po talaga, yung na-under po kami sa consortium ng Cotabato Agricultural Research and Development Consortium ng USM Kabakan. And that time, it was funded by PCARD or the OST PCARD under the Techno Pinoy program po. Then later on, nung nawala siguro yung funded from PCARD, so tinurn over yung lahat ng Fit Center sa Socsargen into ATI po. So, syempre po, yung involvement ng ating ATI ay evident na talaga sa mga nabanggit po natin. Pero specifically po, ma'am, ano po yung mga naitulong ng ating Agricultural Training Institute sa pag-establish po or pagpapatuloy ng ating center ng FITS? During the process of transition from ATI, most of the FITS center in the region ay unoperational po dahil siguro wala pang budget allocated for FITS centers from ATI. But luckily, our local government was very supportive even in a small amount. They allocated us fund yearly to maintain our FITS operation. When the Technogabay program launched by ATI, unti-unting na-revive ang FITS center. They gave trainings sa mga FITS center staff like on how to manage the center, social media and IEC development, DFP trainings for trainers, and our FITS centers in Bagong Bayan enhanced by ATI last year. We received the 42 inches TV, smart TV po, laptop, speakers, FITS promotional booth, and reading materials. So our strong partnership with ATI ay malaking tulong po sa amin, especially during the conduct of trainings and IEC campaign. Dahil po sa limited na fund ni LGU na binigay po sa amin. Yun po. Nakatuwa naman, Ma'am Lucy, ano? It empower, parang nagbibigay siya ng idea na na-empower tayo sa pag-deliver ng ating serbisyo dahil kumpleto yung ating mga gamit or parang, di ba, hindi ka na maghahagilap kung saan kukuha ng mga ganitong pwede nating gamitin sa ating center. Ito po yung, ano naman Yes, po yung, ano naman po, ma'am, yung focus natin na commodity? Is it, po, parang, meron po ba tayong parang primary na pag sinabing sa po tayo, sa Bagong Bayan, sa Sultan Kudarat, dyan namin makikita yung impormasyon tungkol sa, may ganun po ba tayong tipo? Actually, ang focus commodity ng FITS Center alone is yung organic poultry and egg production dahil yan ang focus ng MS namin. Pero di lang yan ang kinikater namin, ma'am, dahil ang Bagong Bayan is isang multi-commodity po na municipality. Kami po ay tinaguri ang corn granary ng Sultan Kudarat.
at number one producer of vegetables. At halos lahat ng commodity po ay primarily produced dito sa aming munisipyo, knowing our agricultural lands suited for different crops po. Wow! So being a multi-commodity, ano po, no? Yung ating bagong bayan, Ma'am Lucy, ano po ba yung mga matatagpuan or nilalaman sa ating fit center ngayon? Ano po yung mga maasahan ng ating mga walk-ins? Walk-ins po or welcome or by appointment po tayo? Walk-ins po. Ang fit Walk-in. center namin mga displaying materials po sa ngayon for walk-in clients. Then meron din po kaming available computers and tablets for research. And we cater small groups of participants for training. Like today po, meron po kaming kinakandak na DFP training for our students. By the way, ma'am, ano nga po ulit si DFP? I think digital ba yung D nito? Digital Farmers? Yes po, Digital Farmers Program po. Yes. Nakakatuwa, ano po, talagang buhay na buhay po yung ating activities sa ating fit center. Maliban sa inyo, ma'am, sino bang mga nagme-maintain yan? It must be a lot of work, ano po, to maintain mga gadgets, mga equipment, yan. Replenishment. Yes po. Opo. Actually, ang fit center talaga namin, ma'am, is under the Office of the Municipal Agriculturist, led by our MA, Emmanuel L. Asog. With the fit center staff are designated for fit center operation alone and as additional job po sa current jobs po namin. Ayun po, ma'am. So, dito ayun, nabanggit niyo, ma'am, mga may trainings po para sa mga nag-walk-in kapag kinikater niyo po yung kanilang activities. Ano po ba yung mga tipo ng kumbaga speaking of demographics, yung mga madalas na bumibisita po sa ating fit center para mag-avail po ng ating services and programs? Students po ba to? Mga medyo may edad na po ba sila? Mostly ng mga clients namin, ma'am, is farmer talaga. Farmer. And mga people's organizations. Meron din po kaming students from SKSU and then the mga ACT students po natin in different schools dito sa aming municipality po. So welcome po silang pupunta dito sa center para mag-conduct ng research or kung anong gusto nilang matutunan sa pagsasaka po. Ayun, nakakatuwa. Siguro po para may picture out namin dito. Per day po, ma'am, can you describe po mga ilang bisita po yung napapadaan sa atin? Medyo marami rin, ma'am. Every time kasi may pumapasok sa office, they are free to get and read and magmasta ng mga IEC materials na available po. Opo. I-average na lang po natin per day nasa 20 po. Ang dami po noon, per day 20 na clients po. Yes po. So, nakakatuwa dahil ito po yung ating nasiservisyohan at nakikita natin yan araw-araw, around 20 sa average. Yes. So, ayan, Ma'am Lucy, sabi nyo kanina may mga nagre-research. Ano ba yung mga usual topics na kanilang inaano dyan para ina-avail? Yung mga clients po kasi namin, ma'am, depende po sa preferences or most of the time, the actual scenario or the current crop situation. Halimbawa po, pag marami po ang infestation of pests in a certain crops like rat or fowl, then marami pong nagtatanong related on the topic. Pag season naman po na marami pong gustong magtanim ng certain crops like coconut, durian, cacao, coffee, and many more, then related on that crops naman po ang topics or IEC na hihingi nila. Pag ASF naman, about naman po sa pagbababoy. Bagong Bayan kasi is, sabi natin kanina, multi-commodity nga at halos lahat ng crops ay pinoproduce po dito. Ayun. So sa mga listeners po natin, marami po tayong mapapakinabangan sa ating fit center. Pero onting lang po tayo, no, yung ating mga nababanggit na abbreviation. Kanina merong FAO. Para dun sa mga non-agricultural po natin dyan, na listeners natin pa, yung parang naninibago sa mga terminolohiya, yun po yung ating fall army worm. Na di ba po isa sa mga na may minsala po sa ating mga pananim. So kung kayo may panahon, kayo may internet, search nyo ano yung inaapekto nito na crop.
At malay nyo, may bago kayong matutunan ngayong araw na ito. At isa pang abbreviation or parang siguro shortened version, nabanggit natin kanina, MS. Ano kaya yung MS dito sa ating konteksto ng FITS? Ito yung ating magsasaka siyentista. And with that, Ma'am Lucy, yung mga MS po natin, ano po ba yung role nila at paano po sila nakaka-augment ng pagbibigay ng serbisyo sa ating mga clients? Ang aming magsasaka siyentista po or MS po ay si Sir Edwin Fitalino. At ang focus commodity niya po ay ang organic chicken and egg production. Nasa nabanggit ko na po kanina. Siya po ay nagsisilbing resource speaker namin during trainings related po sa poultry. At sa ngayon po, ang farm po ni Sir Edwin ay isang learning site for agriculture dito po sa Region 12. Nakilala sa Pita Farm po. At sa ngayon, isa rin po itong farm school, yung farm ni Sir Edwin. So, sobrang laking tulong po ito para sa aming mga magsasaka at mga estudyante, lalo na po dito sa aming bayan. Maraming salamat po sa ating magsasaka siyentista sa inyong bukal sa puso, bukal sa loob na magbibigay ng assistance sa ating FITS Center. Ma'am Lucy, dito naman po, syempre, hindi naman natin maikakaila. May mga challenges din tayo nararanasan. Paano po ba natin, siguro dun sa mga clients natin na sabihin na natin hindi siguro walang liberty sa time na makapunta, paano po natin sila na-reach out? Para meron ba tayong mga announcements na anong bago, yung mga paano natin sila na-reach out po sa mga activities natin sa FITS? Dito po kasi sa LGU Bagong Bayan, meron po kaming tinatawag na programang Abot Kamay ang Programa or AKAP program na kung saan lahat ng serbisyo ng local government ay pinapalapit sa mga tao, sa mga kabaranggayan po. Ginagawang programang ito sa bawat barangay ng aming munisipyo, kung kaya lahat halos ay naaabot, pati ang mga lalayong sasakupan po. Kahit yung sa bulubundukin po namin, sinusuong po namin yon at pinupuntahan. Ang aming opisina ay nagbibigay ng mga vegetable seeds, planting materials like fruits, at kasama po dito yung FITS Center sa pamamahagi ng mga IEC materials. Isa rito yung paggagabay sa paggugulay at pag-aalaga ng hayop at iba pa pong mga reading materials na available po sa amin. Yan po. Okay, sandali lang po. Babalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Kung sikreto kung paano sumaya, simple lang ang sasabihin, basta't kumain ka ng prutas at gulay, pampahaba ng buhay, magtanim ng may kainin ka. May kamatis, kalabasa, kamote at kangkong, may gabi, saluyot, okra at talong, lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Pinakbet at ensalada, chapsuy at dinengding, masarap na lumpiang ubo, di kailangang lutuin. May tinola at malunggay, may kare-kareng gulay, nakakatakam pa rin. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga.
Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. And welcome po sa MNP. You're still with us. At kasama din po natin pa rin si Ma'am Lucy Lorania. Siya po ang manager ng Fit Center sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Sa pagpapatuloy natin, it takes a lot of resources, and thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta pagdating sa pagpo-provide ng information materials, ng ating mga mismong gamit, ng mismong establishment ng ating Fit Center. Ma'am Lucy, paano po ba natin na motivate yung ating mga sarili para po masustain natin yung mga operations natin ng Fit Center? Mas nagiging motivated kami, ma'am, sa pananatiling operational ang aming Fit Center dahil sa mga positive feedbacks po galing sa aming mga clients. Lalo na yung mga participants namin sa iba't ibang training na aming ginagawa na nakakatulong sa kanilang pagsasaka at nakadagdag sa kanilang produksyon sa kanilang mga ani at kita. Nakakataba po kasi ng puso na mayroon kang marinig ni isa o dalawang farmers, kahit yun lang, na may nagsasabing, "Ma'am, thank you so much po sa inyo dahil po sa ginawang yung training noon, like swine production po, meron po kami kasing isang farmer na nag-approach po sa akin. Sabi niya, nagkakaroon kami ng piggery at lumago po ang aming associations. Mayroon na kaming 5 inahing baboy ngayon. Di ba? Ang sarap po pakinggan na nakatutulong tayo sa iba. Nagpupursige kaming masustain ang center, di po para ma-recognize po kami, kundi po para sa aming mga magsasaka na mapalago at maging updated sa mga teknolohiya ng ating pagsasaka. Na-realize ko po kasi na siguro ito isang mission ko na binigay ng Panginoon para po matulungan ang kagaya kong kapwa magsasaka rin po. Thank you so much din po. No? As much as we thank po yung ating MS or magsasaka scientista, maraming salamat po, Miss Lucy. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos. Nabanggit po natin, we don't work para doon sa mga pagkilala. Pero it's, syempre, it's nice to feel appreciated. Pero hindi, again, doon sa ating mga kapwa na naglilingkod sa ating bayan, hindi po ito yung primary driving force natin na makakuha tayo ng awards or mga recognitions. But then, sa ating magandang ginagawa, hindi may iwasan. Balita po namin, nagkaroon ng award ang ATI Stock Surgeon noon pong last year, 2024. Pwede po bang maikwento natin ano po ba yung mga nakuha nating pagkilala? Yes, tama po, ma'am. Last year kasi, actually, hindi po namin in-expect yung award na ibibigay ng ATI kasi first time po ng ATI po na magbigay ng award doon sa mga feed centers. So, last year, kami po ay ginawaran ng second best Tikno Gabay Implementer, then best IEC Develop Award, and also the best e-learning award para sa taong 2024 po. Yun po. Congratulations po. Ito po ay talagang nakakatuwa kasi parang ito mga categories na ito, ako lang po sa parang nakinig po sa inyong naibahagi, more on talaga, nagpapakita na modern po yung ating agriculture sector, lalo na po pagdating sa mga services na ino-offer natin. Yun na lang po yung Teknogabay, yung ating Digital Farmers Program or DFP, and yung ating, ipromote din po natin yung ating online po natin, e-extension program. Na lahat po ito ay nakikita natin sa, pwede po natin ma-search para po dun sa mga, kung hindi man po kayo taga-stock surgeon or sa ibang, kung nasan man po kayong region, meron po tayong internet, gamitin po natin ang mga, advantages para sa ating benepisyo at makatulong tayo sa mas marami pang tao. So dahil dyan, congratulations po Ma'am Lucy. Ano po ba yung masasabi niyong siguro, hindi lang tayo limited sa mga nasa sektor ng agrikultura like farmers. So meron din tayong mga farmer enthusiast. Ano po yung masasabi natin dyan? Meron din po ba silang naging parang behavioral change na naging na rin talaga sila? Kasapi na rin sila sa agrikultura. Kumbaga na rin sila, nagtatanim na rin sila, nagtatayo na rin sila ng mga farm. May mga ganun ba tayong mga klaseng story? Yes po, ma'am. Meron po. Kasi
hindi lang naman po lahat, lalo na po yung mga new generation po na gustong matuto mag-farming. So lumalapit po sila sa amin at saka magtanong kung ano pa pwedeng gawin nila sa kanilang pagsasaka. So may mga ganun po tayo. Mahirap po kasing i-motivate yung mga old na natin na mga farmer kasi kung ano nang kasanayan nila, yun lang yung gagawin nila. Pero yung mga new farmers po, lalo na yung mga young, kaya yun minomotivate namin yung mga young farmers natin na mag-go into farming kasi sila yung next generation po na magpapatuloy sa ating pagsasaka po. Ayan. At dahil dyan, ma'am, para mas marami pa tayong ma-servisyon, kumbaga, meron po ba tayong contact number or social media page kung saan pwede pong mag-reach out yung ating clients, lalo na po yung may mga concern or queries kung sakali man na hindi sila makadalaw sa inyong fiscal center. Yes, opo. Yes po, ma'am. Meron po kami ngayong social media platform po na ginagamit. Ito po yung OMAG Bagong Bayan. Then yung Facebook page po namin, meron din po kami tinatawag na tinatawag na Bagong Bayan Municipal Agriculturist Office kasi yung feed center namin na under po sa office, sabi ko kanina, nasa under po sa office ng OMAG. Kaya yun na lang po, para isahan na lang pong page yung ginawa namin kung saan gumawa kami ng content, yung nag-post kami ng mga programa at activities ng feed center at saka ng OMAG na din. Ginagamit din namin ito bilang information dissemination. Regarding po sa contact number, ang binibigay po namin is yung mga personal cellphone number po namin sa staff for direct contact po talaga sa amin. Hindi lang sa center, pati na rin po sa kanilang pagsasaka po. Grabe po yun, no? Sa ating mga listeners, talagang andun yung malasakit yung ating yung parang care natin doon sa ginagawa natin na hindi lang 5 PM na tapos na tayo, hindi na kayo pwede mag-text. Pero ito po sa contact details natin, nabanggit natin na personal po ng mga staff yung ginagamit and they are very much willing to assist kung meron po tayong agricultural related concerns or mga official concerns na idinudulog. At dahil dyan, Ma'am Lucy, meron po ba kayong nais-iwang mensahe para po sa ating mga listeners, lalo na po dyan sa mga kababayan natin sa Sultan Kudarat at buong Sorsogon? Yes po, ma'am. I would like to take this opportunity po para magpasalamat po sa ATI for always na andyan sa amin na maggabay at saka naging partner namin sa pag-implement ng mga agricultural extension activities po natin. Lalo na dito po isa pa po dito sa aming mga municipal officials po, headed by our municipal mayor, our champion mayor, Jonalet E.D. Pedro po, para sa support po, always support na andyan sa amin. Ganun din po sa mga dating mayor namin dito kay Ma'am Bernardita R.B. Tuonon sa patuloy po na suporta. And then kahit doon po sa kay late mayor namin na si Felipe T. Aliaga kasi siya po yung tulay noon na nag-i-establish ng feed center dito sa Bagong Bayan. So much for that. Sa mga magsasaka ng Sorsogon, lalo na dito sa Sultan Kudarat, particularly dito po sa bayan ng Bagong Bayan, salamat po sa inyong pakikiisa sa programa ng Municipal Agriculture Office. Kung may nais po kayong malaman o matutunan sa inyong pagsasaka, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa Bagong Bayan Feed Center o sa mga feed center na malapit po sa inyong lugar. Kami po ay bukas palad at handang tumulong sa inyong pangangailangan sa pagsasaka upang ito'y mapalago at matulungan kayong mapaunlad at lalong-lalo na mapabuti at madadagdagan ang inyong mga income. Sabay-sabay po tayong umunlad sa larangan ng pagsasaka. Mabuhay po tayo mga kaparmer. Ayun, para sa masaganang Bagong Pilipinas, nakasama po natin ang Feed Center Manager po ng Feed Center sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Walang iba kundi si Ma'am Lucy Lorania. Thank you so much po, Ma'am Lucy. Thank you po, Ma'am. Good day po. God bless. At mula po sa ating panayam, narito na po ang Unlad Komunidad, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ang probinsya ng Quezon ay matagal nang kilala sa mayamang produksyon ng niyog. Pero sa kalawakan nito, mayroon ding ibang produkto na may malaking potensyal at isa na dito ang pinya. Sa buong Calabarzon, pumapangalawa ang Quezon sa produksyon ng pinya
na may halos 2,000 metric tons. Subalit, ang estado ng merkado ng pinya dito ay nagsisilbing balakid tungo sa patuloy nitong paglago. Ito ang sentimiento ng mga magpipinya sa Barangay Nueva, General Luna, Quezon. Nasa kanilang mang bakuran ang pinakamatamis na pinya sa kanilang probinsya, tila lumalayo naman ang kanilang pag-asa sa pag-abot sa magandang kinabukasan. Dito sa Unlad Komunidad, ating tunghayan ang kanilang karanasan at kung paano nila tinutugunan ang malaking pagsubok sa kanilang kabuhayan. Noon, ang pinya po namin ay halos hindi mabili. Na ang laki po ng hirap ng aming mga magsasaka, pero pag may dumarating po na mga ahente, talagang napakamura po ng bili nila. Kawawa kapag ang bunga ng pinya mo maliliit. Kasi yung mga buyer na pumupunta dito, hindi papansinin ang pinya mo pag maliit. Ito ang tinig ni na Joyce Fabella at Maribel Ola, ilan sa mga magpipinya ng Barangay Nueva. Sa kanilang komunidad, maraming magpipinya rin ng may ganitong karanasan. Anila, 40% lamang ng kanilang mga naaani ang nabibili sa merkado. Samantala, ang mga reject naman ay kanila na lamang kinukonsumo, ginagawang pataba sa lupa o kaya na may nabubulok na lamang sa kanilang bakuran. Sa kabila nito, ilang mga magsasaka ang patuloy na naniniwala na ang kanilang pinya ang magdadala sa kanila sa matamis na kinabukasan. Noong 2001, binuo nila ang samahan ng magsasaka ng Barangay Nueva. Layo ng samahang ito na tulungan ng isa't isang mapanatili ang kanilang produksyon ng pinya, makahanap ng merkado at mapataas ang kanilang kita. Upang makakuha ng tulong, nakipag-ugnayan sila sa Department of Agrarian Reform, Department of Science and Technology, Department of Agriculture at iba pang ahensya. Dito ay natuto silang magproseso ng pinya at magkaroon ng maliit na negosyo dito. Sa puntong ito, nagsimula silang mangarap na maging pangunahing merkado ng pinya sa kanilang lokalidad. Pakinggan natin muli si Joyce Fabella, auditor ng samahan. Ang isa po sa pangarap namin para sa aming samahan ay yung pong lahat ng magtatanim ng pinya dito sa aming barangay ay dito na po dalahin sa processing center. At kumbaga po ay dito lahat namin ipaprocess nang wala na pong lumabas na pinya na press. Noong 2018, nakipagtulungan ng samahan sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project upang palakihin pa ang kanilang negosyo sa pineapple processing. Ang DAPRDP ay isang proyekto ng DA at ng World Bank na naglalayong paunlarin ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagbibigay tulong pinansyal sa mga proyektong infrastruktura at negosyo. Alamin natin kung anong mga interbensyon ng nakuha ng samahan kay Marianito Balani, Pangulo ng samahan. Kalakihan po ng pagkakaiba nung may mga nang dumating na po yung PRDP. So ang mga natanggap po namin sa PRDP is yung seller van, tapos po yung mga kagamitan po, mga tools po dito sa loob. And then ito pong facilities na ito na nakatayo po dito sa processing center. Sa pamamagitan ng proyekto, nadagdagan ang kakayanan ng samahan na magproseso ng mas marami pang pinya. Malaki ang naitulong dito ng malaking dehydrator mula sa DAPRDP na pumalit sa kanilang maliit na dehydrator. Pakinggan natin ang salaysay ni Marianito Balani. So dito na po kami nagpa-process. So doon po sa isang salang, madami po na iisalang. Work of 100 pieces po na dried po ang nagagawa. Lampas pa po ron. Pero doon maliit po parang nahihirapan po sa 50, nahihirapan pa sa 20. Parang ganun po ang pag-ano. Pero ngayon po, okay na po siya. Para maghapon lang po. Kumpara po doon sa maliit, pag marami po yung nabili, inaabot po ng 1 linggo. Mabilis po pag yung dehydrator na malaki kasi marami po yung napaprocess. Pag po maraming nabili, madali po yung pagpaprocess kasi marami. Malaki din ang naitulong ng kanilang processing facility mula sa DAPRDP. Sa lawak nitong 216 square meters, kaya na nilang mag-imbak ng mas maraming raw materials. Malaki din ang naitulong nito sa pagpapataas ng kalidad ng kanilang produkto. Ang facility po dati noon ay sa barangay hall po kami nagagawa. So, pasukan po ba ang mga tao? Nung pinatest po namin sa DOST, marami pong bakterya na nakita sila. Hindi safe. Ngayon po ay kung sino lang po yung nagpa-process, sila lang po yung nandyan. Wala pong ibang nakakapasok. Ay yung quality po ng product. So,
Dati po sabi ni Mau, tsaka ng Dark, yung kulay po ba nung dinadrive na pineapple is kulay brown. Ngayon po, kung ano po yung kulay nung pinya na kulay yellow na po talaga siya. Dahil sa mga benepisyong ito, mas napagtibay at napaunlad pa ng samahan ang bentahan ng kanilang produktong dried pineapple sa merkado. Patuloy din silang tinutulungan ng DA at ng kanilang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga fertilizer at pag-imbita sa kanila sa mga trade fairs at iba pang oportunidad tulad ng kadiwa. Sa marketing is, nag-iintay na lang po yung kapilonan nung pag naluto yan. So, dadalhin na lang po namin doon. Tapos po, by order. So, yung po naman bayad, by GCash. Dati po is, ang income nun maliit. Nung last yugyugan po, kumita po ng 35,000. Ngayong unti-unti na nilang naipapakilala ang kanilang produkto, unti-unti ring umuunlad ang kanilang kita at kakayanan na mapalago ang kanilang negosyo. Dahil dito, nakapagbuo sila ng mga programa at mga trabaho para sa kanilang mga miyembro na isang katuparan sa kanilang misyon. Dati po ang members namin is nasa 60 lang. Ngayon po, 107 na siya. Siguro po doon sa mga benepisyo na mga natatanggap po ng ibang members, nahihikayat na po sila kasi tulad po niyan sa may nagpa-process na and then nagkaroon na po ng lending, may pinapautang na po kami. Sa nagpa-process po is honorarium lang po siya. Ang honorarium po nila sa isang gawa, yung isang gawa po isang araw is 350. Si Annalyn Tindugan at Maribel Ola ay ilan sa mga miyembrong nabigyan ng trabaho bilang pineapple processor. Bukod pa rito, nagsisilbi din silang supplier ng pinya ng kanilang negosyo na malaki rin ang naitutulong sa araw-araw nilang kita. Nagagamit ko po yung sinasahod ko sa pandagdag po sa gastusin namin sa araw-araw. Lalo na po may 3 po akong anak na pumapasok. Yung nakakatulong po pandagdag baon nila. Malaking tulong po sa amin dito sa aming barangay. Lalo na sa isang katulad ko na walang permanenteng hanap buhay. Kumbaga, hindi natin masasabi na walang-wala na mapapagkunan ng isang mamamayan kung mula na nagkaroon na dito. Kasi isa na nga ako sa naging prosesor, tapos yung pinya nga namin, dito na namin dinadala. So, big thanks po talaga sa PRDP. Kalaunan, kapansin-pansin na ang pagbabago sa produksyon ng pinya, hindi lamang sa Barangay Nieva, ngunit sa iba ring mga kalapit na komunidad. Ngayon po talaga ma'am ay ang pinya namin ay marami nang nagtatanim na maganda na po ang presyo. Ang amin pong mga magtatanim ng pinya, hindi na po sila namumroblema ngayon kung saan po magdadala ng pinya. Okay na po ang bintahan. Talaga ngayon po dito palakihan o paramihan ng tanim na pinya. Ngayong bumalik na ang sigla ng pagpipinya at ang matatamis ng ngiti ng mga magsasaka sa Barangay Nieva, mas dedikado at masigasig na ngayon ang samahan na paunlarin at ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Upang magtuloy-tuloy ang produksyon ng pinya, nagtotoka ang samahan ng mga miyembro na magsusuplay ng pinya kada buwan. Samantala, aktibo ring nag-aasikaso ang samahan ng kanilang aplikasyon upang makakuha ng license to operate mula sa Food and Drug Administration. Ito ay upang maibenta nila ang kanilang produkto sa mas malalaking merkado. Pinag-aaralan din nila ang paggawa ng pineapple juice at suka upang maproseso rin nila ang mga sobrang nahinog ng mga pinya. Gusto po namin talaga ito ay palakihin para po yung tao na marami po kaming member na as inyong wala pa namang talagang income, yung kahit papaano po sa pamamagitan nitong processing, magkaroon po sila ng income kahit konti-konti. Sa PRDP po, kami po ay buong pusong nagpapasalamat dahil ito pong ibinigay ninyo sa aming proyekto, ito po ay napakalaking tulong para sa amin. Mula sa pagiging dismayado dahil sa unti-unti ng lumulubog na industriya ng pinya, ngayon, ang mga magsasaka ng Barangay Nieva ay punong-puno na ng pag-asa. Dahil sa kanilang patuloy na paniniwala sa kanilang produkto, pagsisikap, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, ang mapait nilang kapalaran ay napalitan na ng isang matamis na kinabukasan. Ang DAPRDP ay isang proyekto ng gobyerno at ng World Bank na naglalayong mapagtibay at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa iba pang kwentong DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. Special thanks, Ma'am Myrel Joy Bihasa, manunulat mula sa RPCO 4A.
At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Tutok lamang dito sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Thank you so much po kay Ma'am Julie, Ace, Brandon Barao, and to the rest of the Unlad Komunidad team. At Agri-Trivia segment na po. Tungkol po ito sa Solar Power Ice Block. Hatid yan sa atin ni Ira Cruz. Maraming salamat, Ella. Magandang araw mga kaagapay at mga kaagri. Narito na naman tayo sa isa na namang makabuluhang Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Kayo po ba ay nakapunta na sa Cebu? Batid ba ninyo na sa bayan ng Pilar, Cebu, hindi lang basta nagbibigay ng liwanag at init ang araw, kundi tumutulong din ito sa paggawa ng yelo? Tama ang inyong narinig. Ang araw ay may bagong papel sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa bayang ito. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, lumobo ang poverty rate sa Pilar mula 23.5% noong 2018 patungo 45.3% noong 2021, dulot ng pandemya. Dahil dito, naging mas mahalaga ang mga proyektong makakatulong sa kanilang pangunahing kabuhayan, ang pangingisda at turismo. Kaya naman kamakailan lang, inilunsad ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec ang isang solar-powered ice block machine para sa mga mangingisda ng Pilar. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., ang mga pasilidad tulad ng ice plant ay mahalaga sa pagpapahaba ng shelf life ng mga produkto, lalo na ang isda. Sa tamang pagyeyelo, mananatiling sariwa ang isda ng hanggang 7 araw, kaya't mas malayo at mas mataas ang halaga sa merkado ang pwedeng marating ng kanilang huli. Ano ba ang kaya ng makinang ito? Nakakagawa ito ng 30 bloke ng yelo kada cycle at bawat bloke ay may bigat na 5 kilo o kabuang 150 kilo ng yelo bawat cycle. Kaya nitong mag-operate ng 4 na beses sa isang araw gamit ang eco-friendly na solar power. Bukod sa pagiging matipid sa kuryente, may kasamang stainless steel ice block crusher, steel door chest freezer, at plastic fish crates para sa mas maayos na imbakan. Sa seremonya ng turnover, opisyal na ipinagkaloob ni PhilMec Director 3 Joel Vidator ang kagamitan kay Pilar Mayor Manuel P. Santiago na labis ang pasasalamat sa proyektong ito. Anya, malaking tulong ito sa kanilang mga mangingisda, lalo na sa produksyon ng bangus at iba pang yamang dagat. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Muli, ito po si Ira Cruz. Ayan, maraming salamat Ira Cruz. Once again, natutunan natin ang tungkol sa Solar Power Ice Block Machine, hatid sa atin ng PhilMec. Once again, we would like to thank everyone for this wonderful opportunity to serve through MNP or Maunlad na Pilipino. Ito po ay programang pangradyo at sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Esther, Kabanata 4, Talata 14. Kapag ipinagwalang-bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo. At dahil sa kanilang tulong ay talagang isang puwersa po kami na naghahatid ng MNP sa inyo. And thank you so much po sa inyong mga listeners sa pakikinig sa amin ngayong umaga, sa pagsama ngayong umaga. Asahan namin kayo ulit next Saturday
sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga para makakalimutan pa po yung oras no? Pero syempre, kita-kits po tayo ulit sa mga saulado na po ito at ginagawang alarm clock. Maraming salamat po sa inyo. Kasama po ang lahat ng aming katuwang sa programang ito, kasama ang Agriculture and Fisheries Information Division, ang ating mga Regional Agriculture and Fisheries Information Section at lahat ng mga kaugnay na mga opisina, tanggapan sa ilalim ng Department of Agriculture. Siyempre po, along with Ira Cruz, ako po, si LR Siaga at ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend! Akong bahala sa inyo.